Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, okay lang ba bumili ng sasakyan na expired ang registration? Ito po ang personal kong opinion na. So, before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Maganda kung meron tayong sasakyan, no, magagamit natin pang serbisyo, pero nakaakibat dito guys ang maintenance. Medyo magastos siya, especially kung ang sasakyan ay luma sa mga repairs, gasolina, PMS, change oil at iba pa. Marami sa atin ay gusto bumili ng sasakyan, pumupunta sa marketplace ng Facebook. Ang tanong, okay lang ba bumili ng sasakyan second hand at expire ang rehistro? Sa akin guys, huwag nyong bilhin. Bakit? Kasi kayo magbabayad ng penalty, no? Kasi expire ang registration. Now, ano bang indication bakit nag-expire ang registration ng sasakyan? Most likely, ang may-ari ayaw niya nang ipa-register ang sasakyan kasi gusto niya na nang i-dispose ang sasakyan. Okay? Meron naman may-ari na gustong i-dispose ang sasakyan pero updated ang registration. Kung magbibili lang kayo ng sasakyan, kahit sikanan yan, pumili kayo ng walang sakit sa ulo. Okay? Sabihin lang nila na maliit naman ang penalty sa late registration, pero it only shows na pinabayaan na nila ang kotse or ang motor or whatever na sasakyan na gusto nila ibibenta sa inyo. Kung hindi kayo marunong magtingin sa sasakyan, magdala kayo ng trusted mechanic nyo. Hindi naman mahirap ma-check ang sasakyan na luma, no? Check nyo kung may tumatalsik na krudo sa engine habang tumatakbo. Paandarin nyo muna ang engine oil or ang radiator cap. Buksan nyo. Pagpaandar nyo, kung mabulbuhak ang tubig, nako, ano na yun, may problema na yun, no? Blow by or overheat. So, be careful lang po, no? Mayroon naman na nagbibenta na very honest, pero marami din ang dishonest nagbibenta ng mga sasakyan, no? So, yun lang po guys ang masasabi ko. Basta expire ang registration ng sasakyan, huwag nyo nang bilhin, okay? Kasi kayo ang sasalo sa mga penalty, and most likely ang sasakyan rin ay medyo pinabayaan na ng may-ari. Tignan nyo muna physically ang makina. Kung hindi nyo kayo marunong, magdala kayo ng inyong mechanic kasi mahirap na po. May nakita nga ako sa marketplace, 20 years old na sasakyan, hindi naman high end, pero ang presyo ay parang bumili ka rin ng almost brand new. Minsan ang mga sellers hindi ko maintindihan kung may sayad ba sa pag-iisip or tanga lang talaga, no? Mabibenta mo pa ba ang sasakyan na more than 20 years sa around 350,000 or 400? Not unless luxury car yan, hindi naman luxury car ang sasakyan. At saka ang kanyang mileage, no? Tingnan nyo rin. Kung more than 100,000 na, medyo at mahal pa, medyo iwas na kayo dyan guys kasi medyo bugbog sarado na po ang sasakyan. Siguro mga 60 to 70 okay pa, pero 100 to 200, nako, wag na po. Medyo bugbog sarado na po ang makina, no? Yun lang po guys sa mga tips ko. Kung expired ang registration, as much possible iwasan nyo na po ang nagbebenta ng ganon, no? Dapat hindi pa sa expire, updated pa po ang registration ng sasakyan. Yun lang po guys ang ating tips for today. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam. Love you all.